Okay, so ito na yung hinihingi ng ating mga subscriber dyan na si Kuya JR na ipagpatuloy daw natin ang paggawa ng pattern sa mga pajama for kids. So yung previous video natin, gumawa tayo ng 1 to 2 years old, 3 to 4 years old, at 5 to 6 years old na tatlong pattern na ginawa natin. So ituloy natin ang paggawa ng pattern at ang gagawin natin for today is yung 7 to 8 years old, 9 to 10 years old, tsaka yung 11 to 12 years old. So, tatlo ang gagawin nating another pattern. So, aabot na tayo dun sa 12 years old na hinihingi ni Kuya JR. So, meron tayo ditong pattern paper. And again, ipo-fold natin sa gitna. Yan. Siyempre, lalagyan na naman natin ulit ang... Okay. So, nagkaroon tayo ng border lines dito. Ngayon, kunin na natin yung haba ng ating pajama. Kukunin na natin yung 26 inches. Ito. Dito. Ayan. Nakikita nyo ba? Yun. Ang leg opening niya is 14 inches. Ayun. So, divided by 2 siya. Ayan. 7. Ayan. Actually, pwede mong bawasan ito. Ito kasi maluwang na para kung sakasakali kayo na ang mag-adjust kung ano yung preferred ninyong sikip dun sa pinakailalim, okay? Tapos, yung salaylayan natin, lalagyan natin ng another for the hemming, 1.5. Ayan. Ayan, ito yung para sa hemming. Kunin na natin yung kanyang hip. Yung luwang para dito sa hip. Ang hip ng 7 to 8 years old is 32 inches. So, divided by 4, magiging 8. So, ayan. 8 yan, ha? So, ilalagay na natin dito ang 8 inches para sa kanyang hip. Ito kasi, simpleng-simple lang ang paggawa dito. Basta tatandaan nyo lang kung paano mag-divide. Basta tatandaan nyo lang yung mga step by step. Ayan, so ilalagay na natin dito yung hip. Ang luwang ng hip. So, ito yung luwang ng hip, diba? Nakuha na natin. So, secured na yung haba, secured na yung hip. So, kukunin naman natin ngayon yung crotch depth. Okay, ang crotch depth para sa 7 to 8 years old is 10 inches. Okay, so 10 inches ang crotch depth. Ito. Ayan. So, ilalagay na natin dito ang 10 inches. Dito, mula dito. Ayan, dito tayo magsusukat ng 10 inches. So, ito yung 10 inches. Ayun. Hanggang dun yung 10 inches. So, lalagyan mo siya ng lines dito. Yan. So, ito na yung crotch depth. So, kukunin na natin yung curve para sa crotch. So, kukuha tayo or mag-mark tayo ng 1.5 mula dito sa pinakasulok. So, 1.5. Ayan. Dito natin ilalagay yung 1.5. So, yun ang 1.5. Sa ibang sizes dun sa 5 to 6 years old, kumuha tayo dito 12. Kasi yung nagpa-pampers pa yung bata para dun. Kaya ginawa ko lang na 2 dito. Kasi yung para sa diaper ng bata, pag nagsusuot siya ng diaper. Pero dito, sa 7 to 8 years old, 1.5 lang nilagay ko kasi normal na lang yon. Normal na matic na yon. Doon sa 5 to 6 years old, pwede nyo rin gawin na 1.5 din dito. Doon sa last video kasi ginawa ko 2 inches. So, lalagyan na natin ng carve. Kaya hindi kayo nawawala ng ganitong carve kung hindi kayo marunong mag-carve ng mano-mano. O kung gusto nyo naman gumawa ng mga ganitong carve, kahit sa matigas na plastic lang, yung mga cover na mga folder, pwedeng gamitin. Gumawa ka lang na mag-experimental lang po kayo. Ito ginawa ko lang din. Hindi ko naman na binibili yan. Kumbaga, preferred kong gumawa ng sarili ko. Okay, so ilalagay na natin dito yung carve. Ayan. Ayan. So, nakapag-carve na tayo doon.
i-connect natin yan. Yung point natin dito sa pinakadulo ng carve hanggang dun dito sa, ayun, yung sa ginawa nating 7 inches. So, i-connect lang natin siya. Okay. So, syempre dito, maglagay ka ng pasipa para kapag hineming mo siya, hindi siya lalaban. Okay, so gawa na yung pinaka-outline ng front. Bali, ito yung magiging front niya. Ngayon, gawin natin yung para sa back. Madali lang naman gawin eh. So, mag-a-add ka lang ng another 1.5 dito. Dito, mag-i-extend lang tayo ng 1.5 dito. Ayan. So, extend natin ng 1.5. Ngayon, dito, sa may straight line niya dito, napasin nyo ba yung straight line dito? Huwag dito sa may curve, hanggang dito ka lang sa straight line. Maglagay ka lang ng 3/4. Kasi dapat lamang yung back eh. So, 3/4. Ako hinuhulaan ko na lang minsan kasi sanay na ako sa medida. Ayan o. Kapag ginanyan ko, alam na alam kung 3/4 na siya. Ayan. Okay, so, ito yung para sa back. Yung line niya para sa back. Ito naman, mag-i-extend ka lang din ng at least 1 inch. Pwede na dito. I-extend mo yung guhit na yan kasi para sa back yon. Tapos, let's say, ito. Ayan, 1 inch na to. Ito, extend lang 1 inch yun. Kasi, guguhitan natin ng pa-slant. Magmi-meet siya dito. Ayan. O, yun. So, nag-meet siya. O, ito ngayon ang magiging back. Ito. Yung line na yon. Tapos, dito, ika-carve mo lang siya dyan, dito. Yan, magmi-meet lang yung point na yon dito. Imi-meet mo lang siya dito. Ayan. Okay, oh, di nag-meet na siya. Ayun. Ganyan lang, kasimple. Tapos, dito, maglagay ka ng 3/4. Dito sa may bandang kalahati ng ng legs. 'Di ba ito yung legs? Ito. Yan. Yan ang kabuuan ng legs natin yan. Mag-mark ka ng 3/4 dyan. 3/4. Tapos, dito, check natin. Ayun o. 3/4. Tapos dito, 3/4. 3/4. 3/4 lahat yun pababa. And then, lalagyan mo lang ng guhit yan. Dito. Ayan. Ayan. Siyempre, susunod din siya dito. Ayan. And then, itong point na to, i-connect mo lang siya dito. Pero, gagamit tayo ng ruler na pa-carve siya. Ito yung gagamitin natin para mag-connect na tayo dito. Ayun o. So, ayan. So, ayan na yung pattern natin para sa 7 to 8 years old. Lagyan natin ng pangalan. 7 to 8 years old. So, ika-cut natin. Una, cut muna natin yung sa back. Yung susunod natin sa pag-cut. So, na-cut natin. Ngayon, ibubuka mo yan. Ihiwalay mo yung back kasi na-cut na yung back. Ito ngayon, ika-cut mo ulit. Ang susundan, yung isang guhit na para sa front. Para maging front yung kabila. Okay? So, ayan na siya. Gawa na yung ating 7 to 8 years old. So, ang next pattern natin gagawin is 9 to 10 years old naman. So, eto na tayo. Meron na naman tayong another pattern paper para sa gagawin nating pattern for 9 to 10 years old. And again, ifo-fold na naman natin sa gitna. Ayan. So, lalagyan natin ng another border lines. So, hindi nawawala ang ating border lines like this. Ayan. Ito kasi yung starting point natin, yung border lines na yan. So, hindi nawawala yan.
So, kunin na natin na naman ulit yung haba. So, ang haba ng ating 9 to 10 years old is 28 to 30 inches. Pwedeng hanggang 30, pwedeng 28 lang. Approximate ano lang yon. So, gawin na lang natin na 28. So, kukunin na natin ng 28 dito. Ayan. So, ito na yung haba ng 28. So, lagyan na natin ng hangganan ng straight line. There. Tapos, mag-a-add na naman tayo ng another 1.5 para sa hemming. Yan. Hemming. Ayun. So, ilalagay na natin ang hemming. Okay. Tapos, ilalagay na natin ang leg opening which is 14.5. Pero pwede nyong mas maiksi kung or mas makipot, sabi ko nga, depende sa preferred ninyo. So, for demonstration purpose is 14.5 divided by 2 is 7 and 1/4. Ayan, dito yung 7 and 1/4. Ayan, ayan, para mas kita sa camera. Ayun, 7 and 1/4. Okay, so kunin na natin yung hip. Yung hip, ang hip natin is 34. 34 divided by 4 is 8.5. So, here's the 8.5. Okay. Para sa 9 to 10 years old po ito, ha. Okay. 8.5. Then, ilalagay na natin ang crotch depth. 10 years old. Ang crotch depth natin is 10.5. So, 10.5 ang crotch depth. So, kukunin natin yan mula dito sa pinaka borderline sa taas hanggang dito. So, ulit-ulit lang yan. Yan. Okay. So, pwede mo rin gawin dito na 10 lang. Ganyan. Half-half lang ang pwede mong bawasan. Yan. So, dito, pwede natin gawing 10. Ayan. So, gawin natin munang 10 yan. Okay? Kasi feeling ko, masyado nang malalim yung tiro kung sa 10.5. 9 to 10 years old. Pwede rin. Ayan. So, ito yung crotch depth niya, no? Ito yung extend na natin doon kasi maglalagay pa tayo ng carve. So, another, again, 1.5 pa rin dito. So, ito yung 1.5. Ilalagay pa rin natin dito yung 1.5. Okay. So, para makapag-drawing tayo ng carve. Okay, again, ika-carve. Ayan, so, nakapag-carve na tayo. And then, i-connect na naman doon yung legs niya. So, i-connect na naman natin dito. Yung ginawa natin dito na 7 and 1/4, i-connect lang natin dito sa may point niya dito. Okay? So, I hope na masusundan ninyo yung ating mga step by step. Ayun. So, huwag niyong kalilimutan yung pasipa, yung may angle siya doon. Kailangan nyo sa pag-hemming. Okay. So, gawa na ulit yung ating front. So, back part naman tayo. Again, mag-extend ka lang ng 1.5 dito. Mula dito sa pinakadulo ng kanto na to. Again, 1.5 na naman. Ayun. So, nakapag-point na tayo ng 1.5. And then, dito maglalagay na naman tayo ulit ng another 3/4. Dito, sa may straight line. Ayan. So, 3/4. Ayan. Tapos dito, 3/4 ulit. Okay. Tapos, yung as usual, dito mag-extend ka ng 1 inch para magkaroon tayo ng slide para sa back. So, dodrawingin natin yan na ito 1 inch na to sa tingin ko lang kasi sanay na ako sa sukatan sa sukat. Kahit i-double check natin 1 inch to ayan di ba?
Sanay na ako eh. So 1 inch para magkaroon tayo ng angle dito, yung pa-slant. And then ito, i-connect mo lang siya doon. Connect lang natin 'yan. Ayan. Oh, 'yun. So 'yun ang para sa back, nag-connect na tayo. And then sabi ko nga, mula doon sa pinakakalahati ng legs, mag-mark ka ng 3/4, 3/4, 3/4 dito. Tapos 3/4 dito, 3/4 dito. Okay? So i-connect mo lahat yung mga 3/4, 3/4 na 'yan. Ayan. Okay. Oh, 'yun. Tapos ito, magko-connect tayo gamit yung ruler na medyo pa-curve. So i-connect lang natin dito. Ayan. So, ayan na. Gawa na yung ating 9 to 10 years old. 9 to 10 years old. Ayan. 9 to 10 years old. So, gugupitin na ulit natin ang pattern. At, uunahin natin gupitin, syempre, yung back. Yung line para sa back. Kasi pag binuka natin, yung pag binuka natin, yung line naman ng front ang gugupitin. Para magkaroon siya ng front and back part. Okay. So, ito yung paggugupit yan. Okay. So, ito yung sa ating. Ngayon, ibubuka mo na siya. At pagkabuka mo, gugupitin mo naman yung sa kabilang part para maging front. Sabi ko nga, yung sa front na line naman ang susundan natin. Okay, so gugupitin ko na to. Ayun. Okay. So, nagkaroon na tayo ng front part. Ito yung front. At ito naman yung back part. Ayun. Oh, ayan. Gawa na yung ating 9 to 10 years old. So, punta na tayo dun sa 11 to 12 years old naman. Ganito rin ang ganito rin ang process. 11 to 12 years old naman ang gagawin natin. So, again, meron tayong pattern paper. Fold ulit natin sa gitna. And, lalagyan natin ulit ng another border lines here. Okay. So, nakuha na natin yung borderline para magiging starting point natin. So, kunin na natin yung haba. At ang haba niya is 32 inches. So, 32. Kukunin na natin from here hanggang dito sa pinaka desired length. Ito. Yan. Okay. Yan. Tapos, another 1.5 for the hemming. Hindi nawawala yan kasi matik na yan eh. Hinihem talaga sa ilalim ang laylayan. Okay. So, ang leg opening naman is 15. 15 pwede namang less than or so, divided by 2 ang 15 is 7.5. Oh, ayan. Lagay na natin ang 7.5. O, ngayon, ilagay na natin ang hip. Ang hip nito, 11 to 12 years old is 36 divided by 4 is 9. Okay? Ayun ang 9. Ito, ilalagay na natin dito. Ang 9 inches. Okay? Hitin natin. Ngayon, ang crotch depth is 10.5. Ayan. 10.5. 10.5 or 10.5. Okay. So, guguhitan na natin yon. Okay. Yun. Tapos, lagay na natin yung curve. Another 1.5. So, 1.5 tayo ulit dito. Saka natin lalagyan ng yan. Ayun. So, nakapag-carve na tayo.
kukonect na natin yung legs from the point here up to the mark there. Okay? So, okay, that's it. Maglalagay ulit tayo dito ng another 1.5 para sa back. 1.5, and then susuka tayo ng 3/4 again dito, 3/4. Yan. Tapos ilaline natin. Gaya nito. Siyempre, i-extend na naman ulit tayo dito ng 1 inch. Mag-i-extend tayo dito sa point na to, 1 inch. Okay? Ganyan lang, matik na yan. Tapos, guguhitan mo lang siya ng slant. Dito ka magmi-meet. So, dito magmi-meet yan. Sa pinakadulo dito. Ay. Tama. Ay. Ayan. Sorry, naguluhan. O, yun. Tapos, kukonek mo na yon dito, yung point na yun. Ika-carve mo na siya. Ayan, ganyan lang. O, ayan. O, yun. Nakapag-connect na tayo doon. O, ngayon, lalagay mo na yung 3/4. 3/4, 3/4 yung ginawa natin kanina. So, 3/4. And then, another 3/4 here. And 3/4 there. O, tsaka mo siya connected yung mga 3/4, 3/4 na yan. Kahit sa formal na pants, ganito rin. Naglalagay din sila ng mga 3/4, 3/4 na ganyan. Sa paggawa ng pattern para sa mga pantalon. Someday, ituturo ko din sa inyo yung pattern para sa mga pantalon. Okay, so, and last part, i-connect na natin ito. Dulo dito, gamit yung carve ruler. Okay? Yung medyo carved siya. Ito yung panggamit sa mga hip, sa side seam ng polo, ayan, sa mga pantalon, ganyan. So, i-connect na natin siya dito. O, ayan. So, gawa na ulit ang pattern natin para sa 11 to 12 years old. 11 to 12 years old. So, ayan, mission accomplished. So, ang next vlog natin ngayon, kung ano yung ilalagay natin o gagawa natin ng katerno ang mga ginawa nating pattern na to. It's either na sleeveless or t-shirt. So, ayan, gugupitin na natin yan. Again, unahin natin yung lines para sa back. Ito siya. Okay. Ayan. Gugupitin natin yan. Tapos ibubuka para magupitan yung line naman para sa front. So itong magiging front niyan. So tatanggalin natin yon. O di ba? Napakasimple. Napakasimple ng paggawa ng pattern. Minsan akala lang natin na mahirap kasi hindi sinasummarize ng nagtuturo yung mga sizes, yung mga measurement. Dinadaan pa sa maraming proseso. Eh ganito rin naman ang bagsak nun. 'Di ba? Ganyan din naman ang kalalabasan niya. Ba't mo pa idadaan doon sa mahabang proseso? Minsan yung mga nag-aaral ng mga pattern making, mainipin yan eh. Gusto nila agad-agad, direct to the point. So, ganyan ang ginawa kong approach. Para naman, hindi mahirapan yung ating mga kababayan na gumawa ng mga pattern. So, ito na yung front. At ito yung para sa back. Ayan. Ayun. O, yan. Gawa na yung ating kompletong pattern. Is 9 to 10 years old. At ito
naman ang 7 to 8 years old. Tapos, meron tayong 5 to 6 years old. Tapos, meron din tayong 3 to 4 years old. Ito. 1 to 2 years old. Yan. So, thank you very much for watching. Kita-kits ulit tayo dito lamang sa iyong nag-iisang Madam Lods.